Magandang araw po. Andito po tayo ulit ngayon sa ating maliit na taniman. Gagawin po natin ang isang method ng preparation natin prior to pruning. So, bago po ang lahat, para sa mga bago pa po sa ating channel, ako po pala si Richelle Juarez Bitong. I am not an expert. I'm just a newbie of this endeavor, but we are learning and we are willing to share. So kung bago pa po kayo sa ating channel, please pakipindot naman po ng subscribe button, paki-like and share na po para updated po kayo sa lahat ng ating mga incoming videos at mga tutorials. So ito po ang gagawin natin ngayon. By the way, ang preparation ko po na ginagawa before pruning, actually, yung pag-a-apply ng abono ay hindi po isang beses lang. Every 2 weeks po ako nag-a-apply ng abono in minimal, anong tawag doon? Minimal amount. Sa isang puno po, kasi itong puno ko ay 1 kalahating taon na po, malalaki na po sila. So ang ginagawa ko po, nilalagyan ko po ng 50 to 100 grams per puno. Every week, pwede rin, every 2 weeks pala. Pwede rin gawin yung every month, but 100 grams to 150. So yan po ang ginagawa ko, pero sa akin minimal po amount, kaya every 2 weeks ako naglalagay. So prior to pruning, ang preparation ko pong ginagawa, nag-a-apply po ako ng abono 8 days, 8 to 10 days before pruning. So take note, uulitin ko po, 8 days before pruning, 8 to 10 days before pruning. Then may trick po yan na ginagawa, hindi lang po pag-aabono, hindi lang po pagpo-pruning. Ito po ang natutunan natin sa isa sa ating mga mentor na galing na ibang bansa. So dahil tinuruan po tayo niya ng libre, wala tayong binayad na isang singkong duling, kaya libre ko pong ituturo din ito sa inyo. So ganito po, mag-a-apply tayo ng abono. Ang aking ginagamit po ay complete fertilizer plus potassium fertilizer. Mimimix ko yan, ina-apply ko 8 to 10 days before pruning. So ngayon, after applying fertilizer po, 4 days, 4 na araw pagkatapos mag-apply ng fertilizer, magkakaroon po tayo ng tinatawag nating defoliation practice. Defoliation operation. Ano ba ito? Tinatanggal po natin ang mga dahon sa mga brown canes. Inuulit ko po, tinatanggal po natin ang mga dahon sa mga brown canes. Tulad po nito. Papakita po natin dito. Huwag kayong magtaka kung bakit medyo butas-butas na ibang dahon. Di na tayo nag-apply ng di na tayo nag-spray kasi before harvesting, kasi pag viration period wala na tayong spray. Ito. So papakita lang po natin lahat po ng dahon sa ito, sa parting kulay brown na po na mga canes, tatanggalin po natin yan. Ganyan. Tatanggalin po yan lahat. Ang mga dahon sa kulay brown na canes, yan po ang turo sa atin. Now, ano po ba ang purpose? Bakit kailangan nating tanggalin ang mga dahon sa parting kulay brown na canes? So ganito po yan. Para po magko-concentrate na yung nutrients na in-apply mo doon sa canes. So preparation na po yan. At saka para po kapag nag-pruning na tayo after 4 days mula nang nag-defoliate tayo, madali pong mag-bud break yung mga bud eyes niya. So yan po ang trick. So inuulit ko po, leaf pullings or defoliation, tinatanggal ang leaves,
sa lahat ng mga kulay brown na canes. Inuulit ko po, kulay brown. Kulay brown lang po. At iiwanan po natin yung mga dahon sa kulay green na canes. Kasi puputulin din naman yun. Itatapon din. So, yun. So, ipagpatuloy po natin ang ating gagawin ngayon. Papakita ko po sa inyo. So, tulad po nito. Ito ay Everest variety. So, yan. Lahat po ng dahon sa kulay brown na canes. So, kulay brown na sanga, tatanggalin po natin para magiging handa siya sa ating pag-pruning, sa araw ng ating pruning. 4 days after natin gagawin tong defoliation o pagtatanggal ng mga dahon sa brown canes. So, bali yung mga natirang dahon diyan sa mga green canes, mga green na sanga, mga berdeng sanga, iiwanan na po yan kasi puputulin din yan. Tatanggalin yan lahat sa araw ng pag-pruning natin. So, uulitin ko, ang purpose nito ay para mag-concentrate yung nutrients doon sa canes lahat. Tapos, magiging handa siya upang sa pagkatapos ng pruning ay madali na pong mag-bud break siya kasi handa na. O, na-prepare na siya. So, ito po ay proven and tested ko na po. Nakailang pruning na din tayo na ginawa natin to. At talagang effective po talaga. Bibigay po siya ng malalaking berries at saka malalaking bunches. Try nyo po sa mga alaga ninyo. Wala naman pong mawawala. Basta yun naman po. Mag-a-apply po tayo ng fertilizer 8 to 10 days before pruning. Ang ginagamit ko po ay complete fertilizer plus potassium fertilizer. Yara brand po mas madalas kong ginagamit. Kasi hiyang po ako doon. At mayroon talaga siyang content na micronutrients na mga essential para sa ubas. Ayan. Ang iba po dito medyo maliliit pa kasi bagong dugtong pa to. Papansin nyo po medyo dried na yung ibang dahon, mga butas-butas. Kasi nga hinayaan na po natin yan. 1 month before harvesting or vibration period na niya, hindi na tayo nag-apply kahit anong chemical. Wala nang fungicide, wala na ring insecticide. Para safe po ang ating prutas. Safe po natin kainin. So ito, tinatanggal ang lahat ng dahon sa mga kulay brown na canes. Mapapansin nyo po, medyo malalaki at bilog yung ating mga fruiting canes. Kasi po dahil yan sa ginagawa nating practices. Yung mga tinuro natin sa inyo, yung top cutting at side shoot pruning. Ang epekto po noon ay cane build up. Yun po. Cane build up, ibig sabihin, kapag may bunga na, magbibilang po tayo ng 15 to 25 na dahon mula sa bunga. Inulit ko po, 15 to 25 na dahon mula sa bunga. Tapos, putulin na po natin ang
ang dulo o yung top, yung tinatawag nating top cutting, para magko-concentrate na po yung nutrients sa pagbuo ng bunga at pag-prepare na din ng canes for future pruning ulit, para sa next pruning. So after that, tandaan nyo po, kapag nag-top cut tayo, agad-agad din yan siyang magkakaroon ng mga side shoots o mag-sprout. At bonus nitong Baikonur variety, bonus Baikonur at Everest, magbibigay siya ulit ng flower clusters, magbibigay siya ulit ng bulaklak. Ayun, kailangan nyo po yung tanggalin, kasi pag di nyo po yung tinanggal, kaya nang sinabi ko dati, mabubuo yan. Siyempre mabubuo yan. Prolific itong Baikonur. Pero ang disadvantage niyan, unti-unting liliit yung mga fruiting canes mo. So dapat tanggalin mo siya para hindi maging apektado yung tubo ng mga canes. So every now and then, every week every 1 to 2 weeks, nagsa-side shoots pruning at top cutting po ako. Kaya tingnan niyo po itong fruiting canes natin. Bilog at malalaki. Tingnan niyo po. At golden brown yung kulay. Hindi siya bitak-bitak. So, yan po isang palatandaan na healthy ang canes natin. Sa mga cuttings na ito po, kapag itinanim nyo ito, kapag pinakalos nyo, madali po itong magkakaroon ng ugat. Kasi healthy siya eh. At malaking build, marami siyang stored energy sa cuttings. Madali siyang mag-sprout. Pero syempre, alagaan nyo po ito, lalo na Baikonur variety. Medyo masilan po ang pagpatubo ng cuttings nito. Kaya dapat sterilize po lahat ng gagamitin nyo. Yung cuttings, yung sayo na gagamitin. At pati yung mga gagamitin mong potting media. Dapat sterilize. Kasi prone sa dieback. Yan po ang kahinaan ng Baikonur. Medyo mahirap talaga patubuin yung cuttings nito. Pero kapag nakapatubo ka na po, ay napakabilis po niyang lumaki. At hindi po ito takot sa ulan. Ayun, ang bonus niya. Okay. Ay, pusang iring. Ay, sorry po, sorry. Ayan. Inuulit ko po, itong ginagawa natin ay defoliation o pagtatanggal ng mga dahon sa kulay brown na mga canes. Huwag po tanggalin yung mga dahon sa kulay green na, kasi yun ang magiging niya, source of food 4 days before pruning. So after nito, after 4 days na pagtanggal natin ng dahon sa mga brown canes, magpo-pruning na po tayo. So today is Sunday. So by Wednesday or Thursday, magpo-pruning na po tayo. Basta't maganda lang pong panahon. Pero sa akin dito, dahil kampante ako sa Baikonur, umulan man umaraw, basta't schedule po ng pruning, magpo-pruning po ako. Kasi ilang beses na natin yan na-experience dito. After pruning, inulan ng inulan. Tapos binaha. Then, nung nagbulaklak na,
ay panay pa rin ang ulan, pero nabubuo pa rin. Although may mga masisira talagang flower clusters, pero tuloy pa din, nabubuo pa rin naman. May mga nabubuo pa rin. So ganyan po siya. So again, maraming salamat po. Naway may natutunan kayo sa ating ginawang video. Para magiging updated po kayo sa ating mga upcoming tutorials, please subscribe, like, and share. Yan naman po, ito ulit si Rachel Juarez Bitong. Maraming salamat. God bless us all.